ating pagsamba. Ano po? So bago po tayo magsimula, so inaanyayahan po muna ang mga kapatid na nakaupo po sa bandang likuran. Kung maaari po ay una po nating punuan ang mga upuan dito po sa gawing harapan para po yung mga kapatid natin na mamaya pa po darating ay sila po yung mapaupo dyan sa bandang likod para po maiwasan natin yung mga distractions po during ating worship. Ano po? So, pumula po sa oras na ito, ay ilaan po na muna natin ang atin pong buong atensyon para po sa ating Panginoon. So, iwasan po muna natin gumawa ng mga bagay na magkokos po ng pagkaabala sa iba at bilang paggalang din po sa iba sa ating pagsamba. Ano po? So, kung tayo po ay magkakamustahan, ano po, magkwekwentuhan. Pwede po natin naman po ito gawin mamaya po, right after po ng ating pagsamba. Ano po? So, bilang pagsisimula po, ay basahin po muna natin ang sinasabi po sa aklat ng Mateo, kabanata po ay 6, talata po ay 9 hanggang sa mga sumusunod. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa iba. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Sumaatin po ang pagpapala sa pagkabasa at pagkahid ng kanyang mga banal na salita. So kaunting paliwanag lamang po o pananalita hinggil po sa mga talata na atin pong napakinggan. So mamaya po sa mensahe natin ngayong umaga ay mas mabibigyan liwanag po o mas mabibigyan linaw yung kapakahulugan po ng mga talatang ating nabanggit. Ano po? So bilang pagbulay-bulay po, ngayon po ay maaari po nating siyasatin po ang sarili po natin, ang bawat isa, sa pamamaraan po ng ating paglapit sa ating Panginoon. Ano ho? So sa tuwing tayo lumalapit o dumadalangin sa ating Panginoon, so ito po ay magandang guide po para po sa bawat isa dahil po kung babasahin po ninyo yung mga naunang talata dito po sa verse 9 ay doon po nabanggit yung mga pamamaraan ng pananalangin na hindi po magbibigay ng kaluguran sa Panginoon at ito nga po ay binigay niya para po maging example po kung paano po dapat tayo manalangin. So atin pong suriin ang ating mga puso, ang ating mga sarili sa ating pong pamamaraan. Sa tuwing tayo po ba ay lumalapit sa ating Panginoon, tayo po ba ay nagbibigay ng pagdakila? Nagbibigay po ba tayo ng papuri sa Kanya? Kinikilala po ba natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon? O sa tuwing tayo lumalapit po ay diretsyo na po tayo agad sa kung anong gusto natin? Ano po? Kasi may mga pagkakataon na hindi naman po tayo, pero may mga pagkakataon na baka po ganoon po ang inaakala nating pamamaraan ng marapat na panalangin. Ano po? And sa tuwing tayo po ay nananalangin, sinasaad po ba natin o pinapakita po ba natin na ang willingness po natin na magpasakop po sa kalooban ng Panginoon o mas ini-insist po natin sa ating mga prayers kung ano po yung ating mga gusto. Hindi po ang kagustuhan ng Panginoon. Ano po? So, sa ating paglapit, hindi naman po masamang humiling sa ating Panginoon, pero maganda po o mas marapat po na yung will po ng ating Panginoon ang ating pong nais na masumpungan. And sa ating paglapit po, sa tuwing tayo'y nananalangin sa ating Panginoon, ang atin po bang inilalapit ay yung ating mga gusto lamang o ipinapanalangin po natin na ibigay yung ano ang pangangailangan natin. Ano po? So, magkaiba po yung paglapit na puro gusto lamang at yung paglapit po na kung ano ang kailangan natin. Ano po? At sa huli po, maaari po nating suriin ang ating mga sarili. Siyempre, sa tuwing tayo ay nananalangin, tayo po ay humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ano po? Kasi lahat po tayo ay nagkakasala pa, lahat tayo ay nakakagawa ng kamalian sa ating kapwa. Pero sa paghingi natin ng tawad, naiisip po ba natin na magpatawad din sa ating kapwa? O baka po yung simpleng samaan ng loob, simpleng hindi pagkakaintindihan,
hindi po natin mapatawad ang ating mga kapatid. Ano po? So ito pong mga talatang ating nabanggit, ito po ay mahalaga po na maging batayan o maging nilalaman po ng panalangin po natin. At mamaya po sa mensahe ng ating mga ngaral, mas mabibigyan linaw po yung mga pakahulugan po ng mga talatang ating nabanggit. Ano po? So tayo po ay tumayo at tayo po ay dadako na po sa ating panimulang panalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapakababa sa inyo, sa harapan nyo, sa oras na ito. Nagpapakababa kami, O Diyos, at patuloy na dumadakila sa inyong banal na pangalan. At nawa, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon, lumalapit kami, Panginoon, ng may pagpapasalamat din, Panginoon, sa oras na ipinagkaloob ninyo sa bawat isa. At muli po kami nagtipon-tipon muli sa bubungan ng imbahay sambahan para po kami ay sabay-sabay na makapagbigay ng aming mga papuri at pagsamba. Panginoon, salamat po sa pag-iingat ninyo sa bawat isa sa amin at kami po ay ligtas na nakarating dito sa inyong iglesia, Panginoon. At gayon din, O Diyos, sa oras na ito ay kami po ay lumalapit at humingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming po mga nagawang mali, sa aming pong pagkakasala, maging hayag man po o hindi hayag. Nawa, O Diyos, ay patawarin niyo kami. Nang sa gayon, Panginoon, ay matagpuan po ninyo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, bago po kami magsimula sa aming pagsamba na malinis. Nang sa gayon, ang aming pong gagawing papuri sa inyo sa oras na ito ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan. At dinadalangin namin, O Diyos, sa oras na ito, ang inyong pong mga anak na siya pong patuloy po ninyong ginagamit upang pangunahan po kami sa gawain namin, sa mga lalaki at babae, sa mga manunugto, sa mga awit, sa mga matatanda, sa mga diakono, diakonesa na gaganap sa umagang ito. Nawa, O Diyos, patnubayan niyo kami at gayon din napanalangin namin ang aming mga ngaral na siya po maghahatid ng inyong salita. Mamaya po, Panginoon, nawa ay patnubayan niyo po siya at gabayan ay sa gayon ay maunawaan namin lubos ang aming mga mapapakinggan at ito ay ikatibay ng aming mga pananampalataya. Nawa, O Diyos, sa oras na ito hanggang sa matapos ang aming pagsamba sa umagang ito ay puro papuri, puro pagpasalamat at pagdakila ang inyong pong makita sa bawat isa sa amin. At samahan niyo po kami, Panginoon, sa pagsisimula hanggang sa pagtatapos namin sa umagang ito. Ito lamang po, O Diyos, ang aming dinadalangin. Nagpapasalamat sa pangalan lamang po ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Okay, good morning po sa ating lahat. Good morning. Ayan, dito, good morning din. Yes, indeed, it's a blessed Sunday. Pwede ba na yung katabi nyo ay tapikin nyo ang balikat at sabihin mo, personalized, how beautiful you are. Ayan. And then sabihin mo, good morning, God loves you. Ayan. Talaga kita nyo, napangiti agad kayo, no? Good vibes. Okay. For our first worship song this morning, it talks about how beautiful God is. Dito, pag inunawa natin yung kanta, malalaman natin kung gaano siya kabuti sa atin. Napakabuti niya na palagi natin siyang kasama. Kagaya ng pangako niya, He will never leave us nor forsake us. He is the God of good weathers and bad weathers. Lahat ng panahon naandan siya. Kaya talagang sa lahat ng panahon, huwag din tayo magkukulang na papurihan ng Diyos. Amen. Okay, palakpakan natin ang ating Panginoon. Come thou founts of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mountain fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise mine Ebenezer, either by thy
to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God, He to rescue me from danger, interposed the precious. Pakipindot po ng ating monitor, mawawala na. Oh, to grace how, oh, to grace how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy courts above. All else I adore your name above. All else tune my heart to sing your praise above. All else I adore your name above. All else tune my heart to sing your praise above. All else I adore your name above. All else tune my heart to sing your praise above. All else, above all else, I adore your name. Above all else, tune my heart to sing your praise. Praise God. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. He is indeed above all else. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end, Savior, Redeemer, and leader and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Here we go, church. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will
soul secure, your promise sure, your love endures always. My soul secure, your promise sure, your love endures always. My soul secure, my soul secure, your promise sure, your love endures always. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Praise God. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. And to prove that God do love us every day, no matter what situation or no matter how good you are or bad you are to God, God's love does not depend on our loyalty, does not depend on our faithfulness, but God's love is faithful and true every time. It stands alone. Amen? Nakatayo yan. There's no power or force in the world that can put God's love down. Lagi siyang nakatayo. It is always standing, and it's standing for me and for us all. Again, palakpakan natin ang ating Panginoon. I will lay me down at your feet in worship and listen to the sweetest sound of all. Oh God, you are my God. How my heart it longs for you. I'm thirsty for your presence in my world. I cry out night and day for more to hold the majesty of you. My God, you stand alone, and I worship
thirsty for your presence in my world. I cry out night and day for more to hold the majesty of you. My God, you stand alone, and I worship at your throne. I will look to see your power and glory, Jesus, Lord of all. My God, you stand alone. And I worship at your throne. I will look to see your power and glory, Jesus, Lord of all. Jesus, Lord of all. I will lay me down at your feet in worship and listen to the sweetest sound of all. There's another song so familiar na nagagamit yung song. Sabi nga na doon, pag may patay. Pero pag you go through the lyrics of the song, maganda yung sinasabi niya. So, bakit di natin gamitin sa worship natin? Because it best display and show how God loves us. That even if we're so burdened, masyado nang mabigat, ano sabi niya doon? Cast your burdens to me, and I will definitely give you rest. But during the rest, meron din tayong dinadala. A burden or a yoke, a cross, that is so light. Magaan, ano? That is so light. At alam niyo kung bakit siya magaan? Hindi dahil pinagaan ni Lord, kundi talagang pinagaan ni Lord kasi binubuhat din niya ito kasama natin. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang kabutihan ng Lord? Amen. Life is not that old, Dad, but my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest.
rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give. Cast your burdens upon the Lord. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. To God be the glory. Good morning po sa ating lahat. A blessed day to each and every one of us. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Father God, for giving us this wonderful day of worship and thanksgiving. And as we bow down and yield to your authority, we are now listening to you actively, intentionally, to hear the gospel as you provided for us this morning. May your instruction be fruitful, not only in our minds, in our hearts, and in our actions as well. In Jesus' mighty name we pray, amen. God bless po sa ating lahat. Good morning. There are new faces, and there are the old faces, but cute. Old but beautiful faces. So, doon sa mga bago po nating kasama, good morning po sa inyo. And si Mela and Jex brought a friend, from YMCA. Okay? Singapore. Pero galing sila sa YMCA, tama, no? They are connected to YMCA. They have a mission here in the Philippines, in San Pablo City. Okay? And they spend their Sunday here in our church. So they are Singaporeans. So I'm giving Mela the task to interpret, to translate some of the talks that I will be giving in Tagalog. Ayan. So, sino pwede pang tumabi kay Mela? Tulungan nyo? Because my concern also is not for, kaya nga po ang ating message is Taglish para maintindihan po ng lahat. So, syempre, I will be asking Mela and others to interpret some of the sayings or talk that I will be delivering in Tagalog. Abay, narito rin ang aking inaanak. Ayan. Sama din natin si Jeff. And also, Brother Jean, Sister Grace, and Sister Maris. Nakita ko sa prayer mo na meron kang bisita.
Ayan, so yan. Good morning po. Anong name? Ayun, Sister Ossie. Hindi ko alam kung saan tayo nagkita, ha? Pero parang you are familiar. Ano? Aba, sa London. Nangungutang ka din? London? Sa lending, ano? Hindi, gandang araw po sa inyo, ano? Kasi I have anticipated your presence here today because I've read Sister Marie's prayer and announcement. Kaya sabi ko, Amen. Ano? So ako yung unang nakakita ng prayer ni Sister Miss. Kaya anticipated ko na dating. Well, anyway, good morning po sa ating lahat. God's message is all about a truly exceptional Father. Alam niyo kung anong dahilan, bakit yan ang message natin? Well, Father's Day, ang month of June is dedicated to fathers. So I thought this Sunday is Father's Day. Yun talaga ang totoo. Kaya we'll be having an extension of Father's Day celebration and messages sa mga susunod, succeeding po na mga Sundays. Okay? So, why does our Father in Heaven is an exceptional Father? Pero before we go on and know kung bakit, marami po ngayon, the world celebrates. The month of June is celebrated because of its familiar so-called celebration of Father's Day. And we honor fathers from all walks of life. But there is a common difficulty. Merong mahirap pag dumadating ang araw ng Father's Day. Some of the people or children, they don't celebrate or they don't mind that this day or this month is about fathers. Why? Because some of them, they have difficulty in celebrating Father's Day because their fathers passed away. Kaya pala walang halaga sa kanila ang Father's Day, patay na yung tatay nila. And then there are some fathers who are absentee fathers. These fathers, they're not really, o sabihin natin hindi naman sila masama in a way, but they chose to be absent sa kanilang family because they have to go to some places, distant places, abroad, overseas, to work. To have that moment alone, sacrificing na mag-isa sila doon kasi for the sake of family. And for me, hindi sila masamang ama. Pero alam niyo, may repercussion din naman yan. Na yung mga anak-anak, they're longing for the presence of their fathers. And there are some fathers who are present every day. They are with their families, but they are distant. Naroon sila, pero parang wala sila. Because they are distant in their emotions. There's no intention. Coming from a father, there's no intention of a relationship na dapat binubuo ng ama sa kanyang anak. So kita ninyo, common denominator, wala. Wala sila. Absent fathers lahat. And eto, mas mapait ang araw ng Father's Day or Father's Month or June, because wala silang good father examples. They have their fathers, pero hindi mabuting ama ang kanilang ama. They classify their fathers as a bad father or not a good father. So with this message today, makikita po natin, we can see now clearly how Jesus Christ made a prayer, an example prayer. A prayer that we should follow, the Lord's Prayer, Matthew chapter 6. And it explained that God the Father in heaven is a good father. A good father. Isang mabuting ama na walang kagaya. Unmatched. Walang kagaya. So, dito makikita natin na meron palang isang ama. There is a father who is unmatched by any father who is living today. Walang iba, kundi ang ama ng mga ama, Father of all fathers, the Father who is in heaven. Amen? O pwede bang palapakan natin ang ating amang nasa langit? Wala talaga. Wala tayong pagtatalunan na ang ama nating nasa langit, ang siyang ama ng lahat, at siya yung pinakamabuting ama. Alam niyo ba, in the Old Testament scripture, the word God described as Father is mentioned 15 times only. If you will read the Bible, the Old Testament, the word Father pertaining to God, our Father in heaven, 15 times in the Old Testament.
And during Jesus Christ's time, written in the New Testament, the word Father, as how Jesus Christ addressed His Father, God our Father, He used the term Father, yung salitang Father, 165 times. I am proving something. Listen. And in the writings or in the epistles of the apostles, from Paul and the other apostles, added to the 165 times mentioned by Jesus Christ, over 200 times. So what does it prove? It proves something na ang Ama ay mahalaga. God our Father, an unmatched Father, is an important figure in any human being life. Mahalaga. We cannot sustain life, we cannot live without Him. Ganoon kahalaga ang ating Ama na nasa langit. The Creator of the heavens and the earth is our Father. And Jesus even used a term of endearment. Yun sa mga anak-anak na narito. Ano yung term of endearment nyo sa mga tatay ninyo? Pagkukura kayo hingi kayo ng pera, papi, ganun, papa, sa church, the youth addressed me as Pops or Papa Kebs or ganun. It's a term of endearment. And I so appreciate every time I hear the word Pops or Papa Kebs. At least I know and I'm secure that they treat me as their father. So Jesus Christ used the word Abba, which means God is our Father. So every time He pray, He used the word Abba para lamang ma-summarize yung salitang, you are my Father. So when He used the word Abba, sinasabi lamang ng Lord, Abba Father, you are my Father. Ikaw ang aking Ama. That is how important God the Father is to Jesus Christ, life, and siyempre sa ating lahat ng mga buhay. Napakahalaga. That's why today, our proposition, we will discuss our map. Why does our Father in heaven is an exceptional Father? Bakit ang Amang nasa langit ay amazing, outstanding Father of all? So we will look at the famous model of prayer in Matthew chapter 6, prescribed by Jesus Christ, the things we can learn. And one thing, tinuruan tayo ng Lord na manalangin. Obviously, Lord's Prayer. The Lord's Prayer is an example, a pattern of prayer that one should follow. Not really repeating what every word mentioned in the Lord's Prayer Jesus has said. Sabihin, hindi natin basa o hindi natin uulitin yon. So, yung Lord's Prayer is a pattern, the best example of a prayer na dapat ginagawa po natin. At hindi lamang po yon. Sa Lord's Prayer, we can also see clearly the attributes of God. His character was revealed in the Lord's Prayer. Suriin po natin. Tingnan natin. Kaya nga po, number one, our Father in heaven is exceptional because of His preeminence. So the word preeminence means above others. Above others. And sinasabi dito, high in rank, superior, outstanding. Our Father who is in heaven is uniquely superior. There is no equal. Walang makatatapat. Kaya nga doon sinasabi sa Matthew chapter 6 verse 9, nasabi doon, in this manner, ulitin ko, in this manner, in this way, in this example, you pray. In this manner, therefore, pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Ganda, no? So, the word hallowed or hallowed comes from the Greek word hagiazo. It is very important to know the etymology, the root word, where it came from. So the word hagiazo, it means to make holy, to set God apart, to glorify Him in the highest way we can possibly do, and honor Him. That is why the opposite of hallowing God's name is to profane His name.
So ang kasalungat o ang kabaligtaran pala ng salitang igalang, sambahin ang ngalan mo, ano? Dungisan ang pangalan mo. Bastusin ang pangalan mo. So when we live our lives in a way that brings shame to His name, the name of the Lord, we are not treating Him with respect that He deserves. Kaya ingatan po natin ang ating mga sarili. Kasi hindi lamang po dahil sa salita natin siya malulugod, pati din sa ating mga ginagawa. Our actions speaks louder than words can ever say. So our action speaks of our worship, our gratitude, our thanksgiving, and how we give glory and honor Him. Kaya nga, bantayan po natin ang ating ginagawa. Ano ba ang ginawa mo lately? Does it give honor or does it profane God's name? To be a good father, you must be able to lead your family in hallowing, revering God's name. Kaya nga po tayo mga ama, our challenge every day, pangunahan natin ang ating pamilya. Sa isang pangunguna, na una tayo, nagbibigay ang buhay natin ng lugod sa Diyos, and then let us secure how our family lives that gives glory, gives reverence to God's name. Kaya nga gusto ko yung sinabi ni Joshua. Joshua chapter 24, verse 15, ang sabi po niya, His farewell address. Next slide po tayo. His farewell address to the nation of Israel. He was so old then. He was so old that he's planning to retire. Kaya nga sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya ako, at ito kasama ko, pamilya ko, maglilingkod sa Diyos. Kayo ba? Magkaalaman na tayo. Who will you serve? The gods of your ancestors serves to the other side, on the other side of the river. Kasi pinurusahan sila ng Diyos. 40 years silang paikot-ikot doon sa desert because of what? Hindi sila loyal. Hindi sila faithful. Kaya nga sinasabi ngayon ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya nga tayo mga ama, kung merong nangunguna sa kabanalan, kung merong nangunguna sa relasyong espiritual sa Diyos, ang mga tatayan, ang mga nanay na andyan para sumuporta, pero saludo naman ako sa mga nanay na pinangungunahan ng kanyang pamilya para madala at mailapit sa Panginoon ng kanilang mga anak. Amen. Kaya nga dapat magising tayo, mga tatay. If our wife is stepping up to bring our family closer to God, which is the first and foremost, is our duty and our responsibility, you step up. Sabihin mo nga sa iyong katabi, step up. Step up. You have to. Di ba? You have to step up kasi ginagawa ng asawa mo tapos ikaw hindi. Hello? Ikaw ang pinagbili na ng Diyos. Ikaw ang pinagbili na ng Diyos. You have to step up. So to Matthew chapter 6, verse 10, basahin natin. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Ganda ng statement doon ng Diyos. Ang iyong kaharian naway dumating at ang iyong kalooban dito sa lupa, maging sa langit ay mangyari. So, Matthew chapter 6, verse 10 emphasizes that it is about His kingdom, His priority. Kaya nga dapat tayo, hindi lamang natin alam yung kalooban ng Diyos, dapat kinagawa din natin. We know His will, but it is also very much important that we may be able to do His will. Kaya maraming mga eksperto sa Bible, talagang kinikilala kong magaling. Yung mga nagsasalita sa una, galing sa Bible. Kasunod nun, tinitingnan ko kung ginagawa niya. Yung mga unguarded moments, we have our unguarded moments as Christians. Kapag meron tayong ganito, if we have this worship, corporate worship, this is a guarded moment. Kikilos ka na ng pinaka mahinhin mong kilos. Pinaka masinop mong kilos para magmukha namang tayong sumasamba. Pero sumasamba tayo. Pero pagdating ng Monday,
through Saturdays, these are the unguarded moments that Christians are all spread. They are spread outside. And some of them are watching. Pero mas mag-ingat kayo, hindi sa mga Kristiyano. Doon sa mga taong nasa paligid natin, sa community. Because they are looking at you. They may be, or they are not, maybe they are not familiar with the Bible, but every day you are revealing something. And they're expecting that your life somehow reveals something you learn in the Bible. Tama? Eh ngayon, if you are doing something or revealing something not in accordance with the Bible, doon tayo yari. Kaya nga every day, you know God's will, do it. Kaya nga kung sinasabing walk the talk or talk the walk, eto yan. Talk God's will. And then walk God's will. Tama? Kailangan. Kailangan. So, talk the walk, whatever, walk the talk, basta gawin natin ang kalooban po ng Diyos. To reflect that God is preeminent in our lives, our choices and actions should be glorifying Him every day. Dapat nagbibigay ng lugod. Kaya iwasan natin sumimangot. Tingnan nyo ngayong katabi kung nakasimangot. Kapag, ano sa English yung simangot? Frown. Tama ba? Tama ba, Sister Grace? Ano English ng simangot? Pag ikaw ay nakasimangot at Kristiyano ka, sa tingin mo, ano yung dala-dala mong vibes ngayon doon sa katabi mo, hindi Kristiyano? Uy, kamusta na? Huwag mo kong kausapin. Mainit ang ulo. Hindi ka nakaka-bless. Good news nga ang dala mo. So kahit na maganda ang nangyari, smile. At kung hindi maganda ang nangyari sa buhay mo, you are in a predicament or situation beyond your capability to solve it, then ang sasabihin natin, si Lord ang bahala, ako ang gagawin ko, nakangiti pa rin ako. Amen. Tingnan nyo, mas maraming sasama sa inyo. Bakit? Ito mo ito, puno-puno na ng problema. Nakangiti pa. At sasabihin niya, bahala si Lord. Di ba? Yeah. Number 2, our Father in heaven is exceptional because He is a provider. He is a good provider. Matthew chapter 6 verse 11, Jesus Christ stated the request, give us this day our daily bread. Pakinggan po nating mabuti. Kasi mahalaga na naunawaan natin ito. Sabi niya, give us this day our daily bread. 2 words combined together. It's a morphology of words. So 2 words combined together. And the Greek word of daily bread is episiosios. No? Episiosios. That means the need for the day. So ibig sabihin na yung daily bread which is episiosios in Greek word, we have to ask only whatever is the need for today. Pero hindi ko sinasabi, huwag kayong manalangin ng inyong pangarap, ng mga plano sa darating. Sabihin nyo kay Lord, kasi ina-arrange niya yan. Ito palang gusto ng anak ko, so aayusin ko. Pero ito yan, kung ano man ang maging sagot ni Lord sa panalangin natin ngayon, yan ang kailangan mo. So every time He answers our prayer, it is what you need today. Amen. Yan ang kailangan mo. Kaya huwag kang magtatampo kay Lord. Ang gusto ko yung sapatos. Ang gusto ko yung ganito, ang tatak. Yung balat ng buhaya. Ay binigyan ka naman ng sapatos. Ibang balat nga lang, malungkot ka. Dapat maging masaya ka. Kasi kaya pala hindi sa'yo binigay yung balat ng buhaya, baka makagat ka. Baka magkalintog ka. Diba? So, kung ano yung tugon ni Lord today, wag nating maging malungkot tayo o panghinayangan, ay, hindi naman ito hinihiling ko. It is because His answer depends on your need. Depende yan sa pangangailangan mo. So, whatever is the need today, a good father, it only shows na kung ang ating Panginoon ay concerned sa ating daily bread, it only shows that God is a father, a good father that will provide. Amen? Kasi alam niyo po kung bakit. Kaya dapat tayo maging good provider, mga tatay.
Dapat ibigay nating lahat ng pangangailangan ng ating mga anak. Hindi yung 5 years old pa lang, ibibili nyo ng iPhone 13. Wag naman. Kung kahit may pambili kayo, wag nyo gagawin yan. You're just spoiling. You're spoiling your child. I know you can give the best, but you give the needs. The best need for your child. Ano? Kaya nga, a good father will provide. Ang isang mabuting ama, nakikita yan sa kanyang pagiging responsible provider. Kasi, ang isang Kristiyano na hindi nagpo-provide sa kanyang family, masahol pa sa hindi mananampalataya. 1 Timothy chapter 5 verse 8, ang sabi doon, "But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever." Boom! Diba? Kung yung tao sa labas, yung mga tatay outside the church can provide the necessities, the needs of their family, tayo pa, we are expected. Fathers, you are sons of God. So if God is a good provider, tayo. Fathers, earthly fathers should provide the necessities ng atin pong mga pamilya. God expects fathers to provide for their families. But there are exceptions. Kasi meron namang mga ama na naiwan sa bahay at siyang gumagawa ng gawaing bahay. May arrangement, there's an arrangement na ang ina ang magtatrabaho for the meantime. O kung ano mang arrangement yan. Pero siguro dahil lang napagkasunduan. Kasi yung love and care naman na ibibigay naman ng tatay. Kasi nga yung ina nagtatrabaho. Kaya dapat napapag-usapan yan. Alam niyo po ganito, the average father will spend 20 seconds every moment in time na nakikipag-usap siya or dealing with his children. Lalo na yung mga maliliit na bata. May maliit na bata sa amin, nakakarindi. Konting segundo lang, Biben, ikaw na nga. Tapos nagsasalita pa, hindi ko maintindihan. Chow, chi. Galing Korea kasi, ano daw? So, 20 seconds interaction, every moment na makakasama. Naku, mahaba yun. Kaya dun sa mga wala pang mga anak, ayan, mga tatay, ako, makaharap kayo, ang kukulit ng mga bata. Pero okay naman, masarap, di ba? Stay rin yung ganun. Ang sinasabi ko lang, fathers, don't just focus on the physical needs or the material needs of your children. There are some aspects in their lives that we should also provide. We have to sustain. And what are those essentials? Their emotions, their spirituality, their morality. Tayong lahat ang dapat mag-provide noon. Hindi yung kumpare mo, hindi yung teacher sa school. Yung teacher sa school, tumutulong lang yon. Yung Sunday school teacher, tumutulong lang yon. Pero ikaw, lahat ang gagawa noon. That is your burden as a father, to provide not only the material things, but everything that your child needs. Mentally, spiritually, emotionally, morally. Fathers, you have to provide. Kailangan yung ibigay yan. Kaya nga ang tanong, do you know the needs of your children? O yan. Alam niyo ba yung pangangailangan ng inyong anak ngayon? Baka mamaya may problema na yan. Binubuli yan sa school. Inaaway pala doon. Kaya pala tahitahimik sa school, sa bahay, pag-uwi, mainit ang ulo. Dapat inaalam natin. Kinakausap natin. Number 3, our Father in heaven is exceptional because He pardons sins. Ganda, no? He forgives. Matthew chapter 6 verse 12 reminds us that God forgives. The very attribute of God is He is a forgiving God. He always forgives. And not only that, I will mention later kung ano pang meron doon sa forgiveness ng atin pong Panginoong Diyos. Matthew chapter 6 verse 12. Matthew chapter 6 verse 12. And forgive us our debts, or forgives us our sins as we forgive our debtors. So the word forgive comes from the Greek word aphemi, which means the absolution, cancellation of sins.
So pag sinabi natin absolution, there is no more sin left. Ganun pala pag nagpapatawad. Kaya sinasabi ni Lord, okay, ganito ha, ganito kayo manalangin. Humingi kayo ng patawad sa Ama at patawarin ninyo, be generous enough to forgive others who sin against you. Because your Father in heaven is so generous to forgive your sins. So if we are claiming that I am a son of God, then if you came from God, then you should have an attitude of forgiveness. Amen? Dapat ganun ka. Dapat yun ang iyong nagagawa. Mga tatay, forgiveness of God is based on His compassion. The forgiveness of God is based on His compassion and grace. Therefore able to abound in love. So forgiveness is a face of God's love. So kung tayo ay nagpapatawad ng kasalanan ng ating kapwa, lalo na tayong mga ama, sa ating asawa, sa ating mga anak, yan ay pagpapakita ng malinaw na mukha ng kagandahan ng loob ng pag-ibig ng Diyos. Diba? Ang ganda nun. So, eto na. Forgiveness is letting go. Letting go, letting go. Forgiveness is letting go, and to pardon is to forget. So every time you forgive, just like the Father who is in heaven, who dwells in heaven, He forgives and He forgets. Ay, pinatatawad na kita kaya hindi ko makalimutan. Pag nakikita ko pagmumukha mo, nakakaadwa. Pero pinatatawad na kita. Ay, hindi ka. Galit ka pa rin. Diba? Naniniwala ko it takes time to reach, to forget, but you have to try. Otherwise, you will be living as a slave of the sins of the past. Diba? Yung mga kasalanan na gawa ng kapwa mo noon, bilanggo ka noon. Kaya no wonder, bata ka pa, 20 years old ka na, meron ka ng mga guhit-guhit sa noo. Crinkle? Pagkain yun Wrinkles. 20 years old ka na? Oo. Hindi mo sabi, mukha kang 60. Kasi nga, galit ka. Tingnan niyo yung tao hindi magagalitin, yung pagka nagalit, tapos nagpatawad. Magandang lalaki. Oh. Diba? Tingnan niyo yung katabi niyong lalaki kung mapatawarin yan. Ayan. Kaya kung gusto niyong kuminis ang inyong mukha, hindi eskinol ang lihim. Hindi eskinol ang secret. Ang secret para kuminis ang mukha ng lalaki, maging mapagpatawad. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. It is an amazing thing to embrace about our God because many people today desire to be forgiven. Totoo yan. Maraming mga tao na nasaktan tayo, gusto nila mapatawad natin. Kasi sa kanila, dala-dala pa rin nila yun eh. Kung dinadala mo pa, mabigat sa'yo, sa kanila ganun din. Kaya nga mas maganda pa na tawarin na lang natin. And then, number 4, our Father is exceptional because He protects us. He protects us. Matthew chapter 6 verse 13, ang sabi po diyan, and do not lead us into temptation, which is perasmos in Greek, but deliver us, poneros in Greek, as from the evil one. Yan, Sabi daw, wag mo kaming dalhin sa tukso. At ialis mo kami o iadya mo kaming palayo sa masama. Yun ang sinasabi. So, yung salita, the petition we ask our Heavenly Father to not lead us to temptation means yung temptation na sinasabi dyan, it only means pirasmos, meaning trials. What are the temptation na sinasabi dito? Jesus is talking about the hardships, the troubles every Christian face in his life. So yun ay tukso. Bakit siya naging tukso? How problems, trials, and hardships ay naging temptation? Because it is tempting for us. Because these trials and problems can lead us to stray away from God. Kaya nga pag tayo hindi malakas ang depensa sa tukso, ang tukso ang siyang maglalayo sa atin, palayo sa Diyos. At pag malayo ang tao sa Diyos, kayo na siya nalapit.
ay di sa kasalanan. See? Ganun lang. If you stay away from God and then you are getting nearer to sin. Is it right? So instead, let us choose to get nearer. Let us draw near to God every day. It's okay to expect your Father to protect and guide you. Ano? Kaya asahan natin, doon sa mga anak na narito ngayon, huwag niyong isipin ang inyong mga ama, asungot ng buhay ninyo. Napakatapang, napakataray, ang daming bawal. Di ba, mga tatay? Ganon, hindi. Kasi pinoprotection na namin kayo. Because one thing about God's protection, He disciplines. He disciplines. So, pag tayo po ay nagdidisiplina sa ating mga anak, ayaw natin silang mapahamak pa ng sobra. Kaya nga mahalaga na bigyan natin ng protection ng ating mga anak para madisiplina sila na hindi na gawin ang mga bagay na hindi maganda. When God allows trials, He allows it to refine and build us up. Kaya pala. Ngayon nyo lang ba nalaman? Ang ganda, no? Kaya pala pinapahintulot ng Panginoon na tayo ay tuksuhin. Pero hindi niya sinasabing bumigay tayo dahil ang tukso, the hardships, the pain, the agony, the persecution is being used by God to allow us to be refined and build up. Doon tayo lumalakas. Yung pag-happy moments tayo, malakas tayo. Pero higit na nagpapalakas kapag tayo ay nasa isang sitwasyong Diyos lang ay may control. So part of the Father's job is to protect, to discipline. And last, our Father in heaven is an exceptional Father. He is a passionate Father. Bakit nga kaya? Bakit kaya mapapatunayan na ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama? Pag binasa nyo yung Matthew chapter 6, verse 9 to 15, if you read the scriptures, the Lord's Prayer from Matthew chapter 6, verse 9 to 15, it clearly shows how passionate God is to us all. Bakit? Balikan natin yung ating divisions. Last slide natin. Sabi dyan, He is passionate because of His preeminence. He is above all. Kung tingin ninyo, malaki na yung problema ninyo, huwag kayong malungkot. Kasi mas malaki ang Diyos natin. Amen? He is a beautiful Father because He is a provider. He provides. He knows our needs. Look, Matthew chapter 6, meron nakalagay doon, God feeds the birds. Birds don't ask God, God feed us. But God provides for the birds. Kayo pa kaya, hindi ka ibon. You are a human being created in the image of God. He will provide for you. Amen? Ibon, pinakain, ikaw pa. And another thing, balik lang natin yung slide para makakita ng ating mga yung last slide natin. He pardons sins. Ang ganda, no? You know why? The reason why we are here today, it is because each and every one of us was forgiven of our sins. Amen? The reason why we are celebrating today, it is because I am forgiven. Amen? Pwede mo ba sabihin mo, I am forgiven? Otherwise, you're not here. You can't be here, sorry. But we will invite those people who are yet to be forgiven so they can see and know that God loves them too. God loves the sinners. God loves the sinners. And then last, He protects us daily, every day. Huwag mong pagdududahan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo because He will never leave you nor forsake you. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Let us stand up and let us pray. Heavenly Father, thank you
once again for giving us this beautiful message of reminder how beautiful the Lord's Prayer, not only teaching us to how to pray, but it also shows how beautiful your nature, your attribute, your character and attitude as a loving Father. You are preeminent. You are a provider. You pardon sins. You protect us daily. Thank you, Father God. And also, as created beings in your image, we will imitate your character as well. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Lead me, Lord. Lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely road that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Muli mga kapatid ay ating gugunitain ang ating pong pag-alaala sa banal na dulang ng ating Panginoong Hesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo at ibinigay ang kanyang buhay sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ating pong isapuso ang ating pong pag-alaala na ito sa ating pagtanggap ng tinapay at ng saro ay maramdaman natin na tayo'y palaging minamahal ng ating Panginoon. Sabi po sa unang Pedro 3:18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Tayo po'y manalangin. Salamat, O Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, na muli ay nasa harap kami ng banal na dulang at patuloy naming inaalala ng iyong bugtong na anak ay namatay para sa aming mga kasalanan. Ito, Panginoon, ay isang mahalagang simbolo na patuloy kami na nasa piling mo, O Lord, at isa sa bagay na aming pong pinapahalagan. Dahil ito ay isang tagubili na sa pag-aalaala, Panginoon, nang kami magkatipon, ay ginagawa namin ang dulang na ito. Inaalala din namin, Panginoon, ang iyong katawan na nabayubay dahil sa tinapay na ito at sa dugo na nabuhos para sa aming kapatawaran sa sarong itong nasarap namin. Kaya, Panginoon, sa pagtanggap namin ng banal na dulang, ay ikaw ang siyang maghari sa aming mga puso. Yan po ang aming pasasalamat at dalangin sa pangalan ni Jesus at ng Espiritu Santo. Amen.
sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ay pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating tanggapin ang tinapay. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin tanggapin ang saro. Yan, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat at para po sa ating malayang pagkakaloob, basahin po natin ang sinasabi sa mga Kawikaan, Kabanata 22, Talata 9. Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. So mapapansin nyo, napaikli po ng verse, pero ano po yung main message ng verse na to? Na tayo po bilang Christians, tinuturuan po tayo magbigay, hindi lang para sumunod sa pinag-utos ng ating Panginoon, kundi para makatulong din po sa iba. Di ba po? So, technically, di ba po, yung binibigay natin sa church is ginagamit din po ng church sa pagtulong sa ibang tao, sa mga mahihirap. So, technically, natulungan din natin sila through sa nakolekta ng church na tithes and offerings po natin. At hindi lang po yon, ginagamit din po yung mga nakokolektang mga kaloob po natin para sa pangailangan naman po ng iglesia. Kasi yun din naman po yung isang purpose ng tithes and offering, para matugunan po ang pangailangan ng ating iglesia sa pisikal at sa mga manggagawa po natin, di ba po? So yun po yung isang main reason bakit tayo tinuturuan na magbalik ng kaloob sa ating Panginoon. So, salamat po at pagpalain po ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, na lumang pinakamakapangyarihan, salamat po sa umagang ito. Pagpalain, Panginoon, ang bawat isang nakarinig ng iyong mga salita patungkol sa pagbibigay. Dalangin namin na iset mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, na kami po ay nagbibigay, kami po ay nagpabalik ng kaloob sa iyo, hindi para sa sarili namin, Panginoon, kundi para sa iyo, Panginoon, para matugunan, Panginoon, ang pangailangan ng iyong iglesia at para makatulong din po sa mga tao, pamilya na tinutulungan din po ng iyong iglesia dito sa dako ng Siete League. At sa mga makokolektang kaloob, Panginoon, dalangin namin na ito ay magamit ng iyong iglesia, Panginoon, para sa mga manggagawa nito at sa lalo pang pagpapalaganap ng iyong banal na salita. Salamat po, Ama, at pagpalain mo lahat ng iyong mga anak na magkakaloob sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, isang mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat at kami po ay nandito upang maghandog ng natatanging bilang isang awitin para sa ating Panginoon at para din po sa inyo. Ibig mo, Panginoon, pag-ibig
Sa buhay ko'y laging may suliranin, subalit ang pag-ibig mo'y gabay sa akin. Di kayang ipalit sa yaman ang daigdig, pag-ibig mo'y lampas pa sa langit. Laging may suliranin, subalit ang pag-ibig mo'y gabay sa akin. Di kayang ipalit sa yaman ang daigdig, pag-ibig mo'y lampas pa sa langit. Yan po rin po ang ating Panginoon. Palakpakan po natin siya. Good morning po sa ating lahat at ngayon po tayo po ay nasa part na ng announcement at para po sa una nating balita, magbibigay ulat po tayo hinggil po sa kalalagayan po ng pananalapi ng ating iglesia kaya tinatawagan po si Brother Jean. Magandang umaga po sa bawat isa bilang pagbibigay update po. Patungkol po sa ating financial status ay nais ko pong ibalita sa bawat isa na ang naging tithes and offerings po natin para sa buwan ng Mayo ay nagkakahalaga po ng 329,577. Kung ikukumpira po natin ito doon sa atin pong goal na 375,000 per month, ang ibig sabihin lamang po ay off po tayo o kulang po tayo ng mga halagang 45,000. Ano po? Subalit, kung i-compare po naman natin ito as per our pledges, faith promise, and our commitment, ay nahigitan po natin ito dahilan sa ang faith promise po natin ay nagkakahalaga na 302,000 per month. So again, palakpakan po natin ang Panginoon sapagkat ang Diyos po ay naging mabuti sa bawat isa sa atin, ano po, at ang mga kapatid po rin natin ay nagbalik po na may buong pananampalataya, pagtitiwala at may kagalakan sa kanilang puso, ang kanilang mga ikinumit, ang kanilang ipinangako upang sa ganon ay ibalik nila ang mga na may pasasalamat ang pagpapala na kanilang tinanggap. Doon po sa total collection po natin na 329,577, nais ko pong banggitin po rin sa inyo ang ilan sa mga malalaking expenses na atin pong kinaharap sa buwan ng Mayo. So ito po ay ang charity na nagkakahalaga po ng 10,381. Ang love gift and allowance po natin nakakahalaga ng 62,950. Food subsistence allowance para sa praise team, 7,270. Sa Sunday School Department, 3,500. At sa appropriation po ng food subsistence para sa ating mga kabataan, 12,686. Traveling expenses po of 4,200. Food subsistence for meetings, 11,296. Evangelism, 6,200. Laguna Provincial Convention, nagkaroon po tayo ng donation na halagang 5,000. At ang expenses po natin sa Mother's Day celebration, ito po yung mga materials natin pong ginamit at mga ipinamigay po natin. Nagkakahalaga po ng 13,850. Ang electric bill po natin ay 17,560. Telephone and internet connection, 2,607. SSS PhilHealth Pag-ibig, 4,050.
At nagkaroon po rin tayo ng sponsorship sa construction po ng Duhat Church of Christ sa Pila, Laguna po na nagkakahalaga po ng 5,000. Sponsorship to Laguna Pastors, 5,000. At kung matatandaan po ninyo, no nakaraang buwan po, month of April, ay hindi po tayo nakapag-allot ng appropriations and depreciations dahilan sa mas malaki po ang gastos natin compared sa ating collection. But now, since na mas malaki po at may savings po tayo ngayon, nag-allot po tayo ng 20% appropriation and depreciation na nagkakahalaga po ng 68,343. Mapapansin po rin natin na ang expenses po natin ay more or less fixed sa nagkakahalaga po ng 245,000. Ano po? Ngayon po ay may total expenses po tayo na 243,999. So more or less, lumiit man po ang atin pong collection o lumaki, more or less po, naglalaro po sa 245,000 ang monthly expenses po natin. So yan lamang po at marami pong salamat sa bawat isa. Okay po, maraming salamat po, Brother Jean, sa update po patungkol po sa ating financial status po. And sunod po natin balita, so next week, June 16, 2024, so magkakaroon po tayo ng Father's Day recognition, okay? So muli, gaganapin po natin ito sa oras po ng ating back-to-back Bible study. Ano ho? So ang ating first service next week ay magtatapos po ng 10 o'clock sa umaga. And ang ating second service ay magsisimula naman ng 9 o'clock sa umaga. Ano po? Para po mabigyan daan po yung recognition po para po sa mga tatay. Ano? So muli, wala po muna tayong back-to-back Bible study next week at ang ating pong second service ay magsisimula po ng 9 o'clock sa umaga. Ano po? And then, sa kinabukasan po ng next week, June 17 hanggang June 20, ito na po ang schedule po ng youth camp ng atin pong church. Ito po ay may pinamagatang 4 seasons, hango po sa 2 Timothy chapter 4 verses 2 to 5. Okay. So ito po ay pinag-iimbita po natin sa lahat po ng parents. Ano po? Meron po itong registration fee na 100 pesos lamang. At ito po ay gaganapin sa Colonel Lauro Dizon Memorial National High School, Barangay 6A Mabini, San Pablo City. Okay? So para po sa pagbibigay po ng mga paalaala o mga updates sa lahat po ng parents, maaari po tayong makipag-ugnayan sa chairman po ng ating youth, kay Brother Melchor, o kaya naman po sa atin pong youth minister na si Brother Jeruel, para po madiscuss sa inyo yung mga bagay na dapat dalhin, yung mga inaasahan po sa atin pong pagdalo. Ano? So muli, June 17, hanggang June 20. And then sa July 1 hanggang July 5, 2024, ito na po ang schedule po ng ating Daily Vacation Bible School. Ano? So sa lahat po ng parents na may anak po na Sunday school ang age, Sunday schooler, so pinapaalam po sa atin na meron na po tayong schedule po ng DVBS. So ine-encourage po ang mga magulang na magpatala po tayo, ipatala po natin ang ating mga anak para po sa gawaing ito. So magsisimula po ito July 1 sa ganap po na alas 8 ng umaga at matatapos po ito ng 12 noon. So sa loob po ng 5 araw, meron po tayong DVBS. So meron po itong 3 level. So sa lahat po ng bata na 3 to 6 years old, kayo po ay kabilang sa preschool. And then mula po sa 7 years old hanggang 12 years old, grade school. And then 13 years old hanggang 16 years old ay junior high. Ano po? So muli, July 1 hanggang July 5, 8 a.m. hanggang 12 noon. And then next po nating balita para ngayong umaga, ang National Convention na gaganapin po sa July 26 hanggang July 28 sa General Santos City. So paalaala po ito sa lahat po ng dadalo, sa lahat po ng nakaplano, nakaset na po na a-attend. Meron na lamang po tayong less than 2 months na paghahanda para po sa gawaing ito. So muli, July 26 hanggang July 28. And then, kung maaalala po ninyo mga kapatid, naglunsad po tayo ng
Gift of Love Year 2 na gawain po. So ito po ay sinimula natin noong March and matatapos po ito ngayong July dahil lahat po ng ating nalikom o malilikom pa ay ipagkakaloob po natin sa mga mag-aaral po ng Dapdapan Elementary School. So last year, tayo po ay nakalikom po ng 65 boxes. And ngayon po, as of today, meron na pong 30 school sets na pledge ng ating mga kapatid. So sa lahat po ng nagnanais pang makiisa sa gawain ito, maaari po tayong makipag-ugnayan kay Sister Mean para po sa pagpapatala, para po maibigay po yung inyong mga pledges. And sasabihin po sa inyo ni Sister Mean kung ano po ang nilalaman ng mga school sets na atin pong iipunin. And then sa schedule po ng Brigada Eskwela, ng Dapdapan Elementary School, ito po ay ipagkakaloob na natin sa mga mag-aaral. So ito po ay form din ng evangelism po ng ating iglesia at tayo po ay mamimigay doon sa mga bata na at sa mga magulang din naman na mga about po ng gospel po. So magkakaroon po tayo ng activity sa araw ng pamamahagi po ng mga school supplies. So muli, Gift of Love Year 2, so open pa po ang registration kay Sister Mean. At ang huli po natin balita, baka makalimutan ko, sa lahat po ng elders na present, right after po ng ating second service, mangyari lamang po, pumunta po tayo lahat sa church office para po sa napakaiksing pagpupulong. Meron po tayong pag-uusapan, mga matatanda ng iglesia. Bago po tayo magdalaw, pumunta po muna tayo sa church office para po mapagdesisyonan po ang ilang mga bagay. So ayun lamang po ang ating mga balita at ngayon po ay tayo ay dadako sa pag-recognize po ng ilan sa ating mga visitors. So una po, wine-welcome po natin ang visitor na kasama po ni Sister Maris, Sister Rosie. Welcome po at kayo po ay nakasama namin sa pagsamba. Welcome po. And kasama po natin, nabanggit na po kanina ni Brother Jean. So they are from Singapore. We're blessed to have Sister Olivia and Sister Valence. Welcome po. Welcome. At yun. So sila po ay guest po or in-invite po ni Sister Carmela at saka po ni Brother Jexter. So sa lahat po ng unang beses na nakadalo at hindi ko po nabanggit ang inyong pangalan, ipagpaumanhin po ninyo. Pero kami po ay naggagalak ang iglesia pong ito at kayo po ay nakasama namin sa pagsamba. At nawa, sa iba pa pong mga gawain, tayo po ay muling magkita-kita. So muli, ayun lamang po at ibabalik na po natin sa ating mga tagapanguna. Maraming salamat po. Okay. We are fast approaching to the end of our service, but before we end our service, let us have a short greeting. Yan, tayo po ay magbabatian with hi and hello, a wave dyan sa inyong mga katabi. Okay? Yung bisita natin doon, anuhin naman nyo. Hi, Olivia and Valence. I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you wanna do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you wanna do. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord.
best is yet to come. The cross before me, my hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Shout it out now. Your presence is an open door. We come now, Lord, like never before. I know breakthrough is coming. I faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Whoa, I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Sing it one more time. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Woo! Palakpan natin ang ating Panginoon. And indeed, our Father in heaven is a good Father, a faithful Father. So every time you talk, He listens. Every day you say something, you request for something. If you talk about your pains and sufferings or even your achievements and success in life, He listens. Basta ang mahalaga, you communicate continuously to God. Our Father longs for your voice. And that voice should be heard in your prayers and even in our songs. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good.
goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. If my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Sing of the goodness of God. Tayo po'y tumungo at tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin, dinadakila. Maraming salamat po sa gabay, sa natapos naming gawain, at ito po'y naging matagumpay po, Panginoon. Sama-sama po kami nagpuri at pasalamat po, Panginoon. At naway pagpalain niyo po ang mga lalaki at babae na ginamit niyo yung umaga, Panginoon, mula sa pagpaawit, pagtugtog, Panginoon, at sa pagbibigay ng iyong banal na salita, Panginoon, na nagkaroon ng kaalaman po namin po, Panginoon, about po sa guide po sa panalangin po, Panginoon, na kayo ang Ama na higit sa lahat, kayo nagpo-provide ng mga kailangan namin, kayo po nagpapatawad ng ay mga kasalanan, at kayo po din po nagbibigay ng mga kailangan namin sa buhay po, Panginoon. At kayo po ang puprotekta, Panginoon, sa mga lumalaban sa iyo, Panginoon. At naway patuloy niyo po kaming ingatan, Panginoon. Pagpalain niyo din po, Panginoon, ang mga ama at mga ina, Panginoon, na nagsusumikap, naghahanap buhay upang itaguyod ng kanilang pamilya, Panginoon. Pagpalain niyo din po, Panginoon, ang lahat na nasa buong na iglesia. Ganun din po aming mga bisita, Panginoon, sa araw ito, Panginoon, na may muli namin silang makasama sa mga susunod na linggo, Panginoon. Dalangin din po namin po, Panginoon, ang mga matatanda at diakono na magdadalaw po mamaya, Panginoon, sa mga kapatid na may karamdaman, at sa pamagitan ng aming panalangin ay magkaroon sila ng lakas na katawan, Panginoon, sa tulong niyo, Panginoon, dahil kayo pinakikilala namin bilang isang Diyos na buhay at nag-iisang tagapagligtas, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon, na kundi gawa niyo, Panginoon, ay hindi kami maaging maayos ang aming buhay. At sa paglabas namin ito, Panginoon, baon namin ang iyong banal na salita, Panginoon, ay pamumuhay namin sa araw-araw, Panginoon. At naway maging ilaw kayo, Panginoon, sa mga kaluluwa na wala pa sa iyo. Madala namin din po, Panginoon, ang mga kaluluwa dito sa iglesia, Panginoon, upang makapakinig sila ng magandang balita na nagmumula sa iyo, Panginoon. Panginoon, kung ganyo kami diniligtas, ay ganyo kami ibabalik sa aming tahanan na ligtas, Panginoon. Madala ang pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala. Sa isang Diyos na tagapagligtas, sumkanya nawa ang kapurihan at kadakilaan, ang kapangyarihan at kapamalaan mula ngayon at magpakailanman. Amen. And give you peace
God bless po sa ating lahat. Muli, good morning.